susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa oras na ito kasi medyo po nahuli ang ating programa dahil po sa hindi inaasahang pangyayari. At nais ko pong palala na ito po ay hindi usual na schedule kasi dapat po mas maaga dito ang ating programa. Kaya paumanhin po sa inyong mga naghintay, sa inyong mga tahanan, lalo na kay Sister Susan at Sister Auring na ayan, nag-text pa kanina kung bakit daw nahuli tayo. So anyway, purihin po ang Panginoon dahil pag may mga pagkakataong ganito, may natututunan din naman po tayo, yung tinatawag na patience, yung paghihintay po natin. Mahalaga po yan dahil tulad ng ginagawa po natin na paghihintay sa ating Panginoon na hindi natin alam kung kailan yung eksaktong pagdating, pero inaasahan po natin dahil sinabi ng Panginoon, isa sa mga araw na ito, darating po ang Panginoon at kukunin niya tayo. Okay, so sa umagang ito po, alam po natin na kasama po natin ang presensya ng Panginoon sa inyong mga tahanan. Dahil ang sabi ng Panginoon, kapag may 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. At nawa hindi lang po salita ng Diyos ang naririnig natin, kundi maramdaman po nawa ninyo sa inyong mga puso ang presensya ng Panginoon. Dahil yan po ang mahalaga na maramdaman po natin ang presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. At bilang pagbigay po ng galang, pagbigay po ng respeto at pag-anyaya sa ating Panginoon, tayo po ay dumako sa isang pananalangin. At bilang pananampalataya po sa ating pagkipag-usap sa Panginoon, tayo po ay pumikit. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Sa oras na ito, ang iyong mga salita ay patuloy, Panginoon, na tumadako sa tahanan ng bawat manunood sa kanilang mga tahanan. At dalangin po namin, hanawa ang iyong mga salita ay kumilos, Panginoon, ng makapangyarihan sa buhay, Panginoon, ng mga kababayan namin na nagbukas ang kanilang mga puso para sa iyo at handang sumunod sa iyong kalooban. Panginoon, alam namin na anuman ang kanilang pangangailangan sa oras na ito, ikaw po ay may nakahandang pagpapala, nakahandang tugon sa bawat pangangailangan. Maging ito man ay kalusugan na pangangailangan, finansyal, kapayapaan sa kanilang tahanan, maayos na relasyon, Panginoon, sa loob ng kanilang pamilya. Panginoon, alam namin na ikaw ang lahat ng tugon, O Diyos. At naniniwala po kami na anumang hadlang na ginagawa ng kaaway, ito po ay no match, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, O Lord. Kaya inaangkin po namin ang lahat ng tagumpay sa iyong pangalan, Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kaibigan, kahapon po, tinalakay po natin ang topic na pinamagatang, what does wicked mean? So ano ba ibig sabihin ng makasalanan? At ayon po sa salita ng Diyos, ang mga makasalanan po, o ang pamamaraan kung paano ang tao naging makasalanan, may 3 pong mga pamamaraan o 3 mga kadahilanan. Una po, may sinasabi ang Panginoon na yung mga taong sila ang dahilan kung bakit nagkakagulo. Diba? Sila yung pinagmulan ng gulo. Sila yung pasimuno ng gulo. Yun po yung mga taong yun ay sinasabi pong makasalanan, sila yung pinanggagalingan ng problema. At yung pangalawa naman po, yung gumagamit itong mga taong to, ikalawang pamaraan po paano naging makasalanan, ginagamit po ng mga tao yung magagandang bagay para dayain
yung kapwa nila. Sa madaling salita, yung mga nanloloko po na anong front nila is maganda pero meron pala silang ibang motibo para ipahamak ang kapwa. So, yun po yung pangalawa. Natatawa po ako dito kasi tumatawa dito yung sa background. Pero anyway, alam nyo po, lahat naman tayo kasi nakakagawa ng different forms of wickedness, diba? At mahalaga po na na-identify natin kasi sabi nga po, ang may sakit, para pa gumaling, kailangan tanggapin niya na may sakit siya. Kasi kung may sakit siya, ayaw naman niyang tanggapin, hindi po siya pupunta sa doktor, hindi siya gagaling. Kaya maganda po yung nakakaramdam po tayo ng parang, naku, ako yata yon. Kasi ibig sabihin po, may sensitivity po tayo sa nangyayari sa atin. At yun pong ikatlo po, itong sinasabi po na ginagamit nila ang salita ng Diyos. Ito, nako, matindi to. Kasi gumagamit pa ng salita ng Diyos para manloko o para ipahamak ang kapwa. Ito yung sinasabing mga false prophets. Yan, kaya sinabi ko nga po kahapon, may mga, baka diba narinig tayo, mga religious leaders, religious members na sabi po ng Biblia, kung titingnan nyo, talagang mga makadiyos, mga godly, pero deep inside, para silang mga lobo. Okay, para mukha silang tupa, pero lobo pala ang loob. Kaya mag-ingat po tayo, hindi lamang po basta nakikinig tayo or naniniwala tayo sa salita. Ang sabi ng Panginoon, try every spirit, if that spirit is for God or not. Kasi ang sabi ng Panginoon, yung mga taong makadiyos, hindi dapat magkaiba ang sinasabi at ang nakikita natin sa buhay nila. Dapat yung sinasabi nila, yun din po ang pinamumuhay nila. Otherwise, sabi ng Panginoon, they are false believers, they are false prophets, they are false preachers. Kaya yan po ang tingnan natin sa mga taong nagsasalita po or nanghihikayat sa atin na maganda ang sinasabi pero hindi sila pagkakatiwalaan kasi nga po ang sabi ng Diyos, sila ay mga taong masasama. Okay, so ngayon po, ang sabi ng Panginoon, makasalanan or masamang tao, alam niyo po, hindi galit ang Diyos sa mga taong ganon. Because those wicked people are victims of the enemy. Sila po ay mga biktima din ng kaaway. Kaya nga po, akala lang natin, sabi nag-enjoy sila, but no, they are suffering from sorrows. Sila po yung mga taong akala nila sa panloloko, dun masaya sila, pero hindi po. Dahil walang kasalanan na nagdudulot po ng kagalakan, ng tunay na kagalakan. Kaya hindi nga po lahat ng taong nakangiti masaya. Hindi lahat ng taong maraming pera sagana. Hindi lahat ng tao na maganda ang kotse, komportable. Kasi ang pinag-usapan po dito, yung loob, anong kalooban meron yung taong yon. Dahil ang tunay po na kagalakan, ang tunay ng kapayapaan, ay makukuha lang po natin yan kapag tayo ay sumunod po sa salita ng Diyos. Dahil pag sumunod tayo sa salita ng Diyos, doon lang po magiging malinis ang ating mga kalooban. Dahil isa lang po ang pinanggagalingan ng kalinisan, ng kalooban or kalinisan ng ating mga kaluluwa, ang salita lang po ng Diyos. At sa umagang ito po, tatalakayin po natin, ano ba itong sinasabing repentance? Kasi narinig po natin na ang Panginoon ay nananawagan lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga gumagawa ng kasamaan, dapat po mag-repent tayo. Sa Filipino po, ang ibig sabihin ng repentance is pagsisisi. So, di ba pag sinabing pagsisisi po, makakaramdam tayo ng kalungkutan. Karamdam po tayo ng parang panghihinayang, bakit ba hindi ko inayos ang buhay ko? Bakit ba nagawa ko to sa kapwa ko? Kaya nga po yung iba, pag nagsisi, ayan, nagpipenitensya sila. Yung iba, pag nagsisisi, may nagbibigay ng mga bagay-bagay or naglilimo, sabi nila, kasi ang dami ko ng nagawang hindi maganda, so magbigay naman ako kasi ang dami ko ng halimbawa po yung salitang
Ako, nangurakot ako ng marami, kaya ngayon magbibigay ako para mabawas-bawasan ng kasalanan ko. Kasi nakakaramdam nga po ng guilty feelings. Ngayon, yun po ang pagsisisi na alam po natin at yung pagsabi ng sorry. Pero, alam niyo po ba yung mga salita na yun? Kapag wala pong nagiging resulta ng pagbabago, those words mean nothing. Sabihin, wala pong saysay. Bakit? Dahil ang pagsisisi po na sinasabi ng Panginoon, yun yung pagsisisi na dapat may resultang pagbabago. So yun po ang ating pag-usapan ngayon. The repentance that changes lives. So ano po ba yun? Okay, so may natawag po sa layman's term na shallow repentance and deep repentance. Alam niyo yung shallow, yung mababaw lang na pagsisisi. Yun po yung mga taong pagsisisi. Alam niyo po bang halimbawa nun? Mababasa po natin sa Genesis chapter 4 verses 13 to 14. Kung babasahin niyo po yan, ayan, naka-flash po sa inyong mga TV screen. Yan po yung pagsisisi ni Cain. Kilala niyo po ba yung si Cain? Di ba po yun yung panganay ni Adan at ni Eva? Bakit po siya nagsisi? Kasi sinabi po ng Panginoon na magiging vagabond po siya. Ibig sabihin magiging palaboy siya dahil sa ginawa niyang pagpatay sa kanyang kapatid. Pero hindi po siya nagsisi. Hindi siya nagsisi dahil pinatay niya ang kapatid niya. Nagsisi siya kasi dahil parusa na ibibigay sa kanya ng Diyos. So yun po yung nangyayari sa atin bilang mga tao. Marami pong taong ganon. Kaya lang nalulungkot, kaya lang nagsisisi kasi mapaparusahan. Pero dun mismo sa ginawa nilang krimen, hindi po nila pinagsisisihan yon. So ang godly repentance po, ito yung sinasabing deep sorrow in layman's term. Mababasa po natin sa Acts chapter 9 verse 5. Ito po yung pagsisisi na nangyari po or naranasan ni Apostle Pablo nung siya po ay, ang pangalan po niya ay si Saul po sa Filipino. Di ba po, sabi sa Biblia, marami po siyang mga pinatay, mga ginapos na mga mananampalataya dahil po sa relihiyon o sa religion po na kanyang pinaniniwalaan. Now, when he encountered God, while he was in his journey towards Jerusalem po, nung nasa Damasco po siya, nagpakita po sa kanya ang Panginoon at kinausap siya ng Diyos. Kaya ang sabi niya, Panginoon ko, sabi niya, Panginoon, sino ka ba Panginoon? Sabi niya, so, nung kinausap po niya ang Panginoon na nakipag-usap sa kanya, tingnan niyo po, in-address niya ang Panginoon na Panginoon. So, ibig sabihin, may paggalang po siya at respeto. Katulad po ni Cain, hindi po niya tinawag ang Diyos na Panginoon or anuman. Ang sabi pa nga po niya, nung tinanong siya ng Panginoon, where is thy brother? Nasaan ang kapatid mo? Ang sagot po ni Cain, am I my brother's keeper? Ayan, ininsulto pa niya ang Diyos na, bakit tagapag-alaga ba ako ng kapatid ko? Pero noon po si Apostol Pablo ang tinanong, sabi, bakit mo ako pinag-uusig? Alam niyo, sabi ni Apostol Pablo, nung si Saul pa po siya, sino ka ba Panginoon? At sinabi pa po niya, ano ang gagawin ko? Alam niyo po, ito yung mga tao na nagkaroon ng karanasan ng makadiyos na paghisisi. Sila po ay may paggalang at higit sa lahat, handa pong gawin kung ano ang ipinag-uutos ng Diyos o pinagagawa ng Diyos. Kaya yun po ang kailangan natin. Nahanapin po natin ang pamamaraan. Paano ba magbabago ang buhay natin? Huwag po tayong magmamatigas na, kasi ganito na ako Kaya pagpasensyahan mo ako. Hindi po ganon. Ang makadiyos na paghisisi po, ang sasabihin po natin, ano ba ang dapat kong gawin para magbago ako? Para maging maayos ang buhay ko? So, meron pong 6 na hakbang ang pagsisisi. Ito, una po, tinatawag na the person should feel godly sorrow. So, ang godly sorrow po ay mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Alam niyo po, itong kalumbayan, ayan, mababasa po natin yan sa naka-flash, ika-flash po sa inyong mga TV screen.
ang pagkalumbayan po na ito ay nagdudulot po ng pagbabago sa buhay. Kasi ito po yung pag-acknowledge po natin na, Panginoon, hindi ko dapat ginawa yon, because I'm not only affecting my brother's lives, but also I'm guilty before you. So sa Diyos po tayo nagkakasala, hindi lang sa kapwa natin. And then confess your sins to God. So alam niyo po, itong kalimitan ang mga tao, hindi po yan basta-basta magsasabi sa Panginoon na, Panginoon, nagkasala ako. Kasi ang usual po na ugali ng mga tao is self-righteous. Sabing, wala naman akong kasalanan. Okay, we always blame other people. Sometimes, we blame God. May mga tao po hindi na kinikilabutan, hindi na natatakot, pati Diyos sinisisi pa. Alam niyo po, mga kaibigan, yung mga taong nakakaramdam ng maka-Diyos sa pagsisisi, hindi nila sinisisi ang kapwa nila. Lalo na ang Diyos, hindi nila sinisisi. Pagko sinasabi nila, Panginoon, nagkasala po ako. Ito po yung mga kasalanan ko. And we need that. We need to confess our sins to God. At yan po ay mababasa natin sa 1 John chapter 1 verse 9. Alam nyo po, kapag gagawin natin to, ang Panginoon po ay handang patawarin ang ating mga kasalanan. Because in Luke chapter 11 verse 9 po, sabi ng Panginoon, anuman ang ating hingin sa kanyang pangalan, ibibigay niya. Sabi niya, magsihingi kayo. So kung hingi tayo ng tawad sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, hindi maaring hindi niya tayo patatawarin. Because God forgives sinners. Tayo lang po ang hinihintay ng Panginoon para humingi ng tawad. And then rectify our problem. So rectify the things, okay, that we have destroyed. So halimbawa po, na-destroy natin yung tiwala ng kapwa natin sa atin, anumang bagay na damage po natin. Alam niyo, gawin natin yung tawag nito, punan natin. Example po, mababasa natin nga sa Luke chapter 3 verses 12 to 13. Meron po isang makasalanan na sinabi sa Bible dito. Alam niyo, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, ano man po yung nagawa ko, ibibigay ko pa po, ibabalik ko sa kanila kung ano yung nakuha ko, doble pa, kasi saktan ko sila, nawalan sila. So, handa po siyang ibalik or ibalik pa ng sobra pa o doblehin pa yung mga nakuha niya sa kapwa niya. Alam niyo po, naalala ko lang ngayon yung mga minsan kasi punta ko sa isang palengke, bumili ako ng tilapia, naalala ko ngayon. Alam niyo, kulang talaga yung kilo ng isda. Nung bumalik ako sa tindera, imbis sabihin ng tindera, ganun ba ang kilo? Hindi, inaway pa po ako. Sabi niya, ganun talaga, ganyan. So, sabi ko, nakakalungkot ang tao na hindi nakakaramdam ng tawag nito yung kasalanan, hindi parang manhid yung sarili niya, hindi siya nahihiyang gumawa ng kasamaan, ng kasalanan, kasi po sila pa yung matapang, nasabihin pa nila, yun lang naman ang ginawa ko, hindi mo ba ako pagpasensyahan? Alam mo, imbis humingi sila ng tawad or humingi sila ng dispensa, hindi po, magmamalaki pa sila sa'yo, sasabihin pa, yun lang hindi ka pa makapagpatawad. Naku, nakakalungkot po yung ganon. Kasi di ba inasahan natin, dapat magpakumbaba kasi siya na nga yung nakasakit. Pero no, they don't do that. Kaya nga, mahirap po ang it's very difficult to deal with people who are like that. Sa Isaiah chapter 55 verse 7 po at sa Proverbs chapter 28 verse 13, ito naman po sinabi ng Panginoon, forsake your sins. Ibig sabihin, huwag mo nang ulitin. So, di ba may iba po yung humingi ka ng tawad na or inacknowledge mo yung kasalanan mo, iba rin yung tatalikuran mong kasalanan. May mga tao kasi po inacknowledge nila yung kasalanan, pero gusto nila ituloy-tuloy pa rin. Ang godly sorrow po or ang godly repentance, ito po yung pakiramdam na hindi, sabi mo, alam mo na ang kasalanan mo at you decide not to do it again. So, ito po ang napakaganda kapag ito naranasan po natin ang godly repentance. And then,
Lastly po, once na ginawa po natin yung 5 bagay na yon, we can be assured that God will forgive us of our sins. So we will receive forgiveness from God. So Matthew chapter 7 verses 9 to 11, ang sabi po ng Panginoon, kung tayo nga daw po, yung mga magulang, nanay, tatay, pag humingi ng tawad ang ating mga anak or humingi ng bagay na maganda ang ating mga anak, di ba, sabi ng Panginoon, kahit nga kayo makasalanan, masasama kayo, pag humingi ng isda ang anak ninyo, hindi niyo naman binibigyan ng ahas. Ako pa kaya, that God is holy, God is righteous, God is loving, God is kind, na hindi patatawarin ng ating mga kasalanan. So lahat ng mga magagandang bagay na hinihingi po natin sa Panginoon, ang Diyos po ay handang ipagkaloob sa atin. Dahil yan po ang nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng buhay na maayos, buhay na maganda, buhay na banal, buhay na masaya, buhay na malinis, at buhay po na masagana habang tayo po ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Kaya po sa oras na ito, kung kayo po ay nagnanais na makaramdam ng godly repentance, why don't you come to God in prayer po? Manalangin kayo sa Panginoon. Sabihin niyo sa Kanya, confess your sins. Sabihin niyo sa Panginoon, ano ba ang gusto po ninyo? Because God is alive. Buhay ang Diyos. Naririnig po tayo. Nakikita po niya tayo. At higit sa lahat, naghihintay po ang Panginoon sa ating paglapit sa Kanya. At sa pagkakataon pong ito, panoorin po natin ang isang inspirational video po about Parable of the Pencils.
nawa po naging inspirasyon po sa inyo ang video clip na yan. At sinasabi po diyan na katulad ng isang lapis po, ang buhay natin kahit gaano kaganda yan sa tingin natin, ano man po ang ating kalagayan sa buhay, ano man po ang pinag-aralan natin, ano man yung mga alam natin na iniisip natin, ang ganda ng buhay ko, ang puti ng balat ko, ang ganda ng mukha ko, ang ganda ng buhok ko, ang dami kong mga kaibigan, may pamilya ako. Alam niyo po, ang mahalaga, ano ba yung nasa loob natin? Dalawa lang naman po kasi kung anong klase, anong uri pong spirit ang nasa loob natin. Ito ba po ay, tayo ba ay isang mabuti or masama? Katulad po ng lapis, magkakaroon lang po ng halaga o kabuluhan ng ating mga buhay kung ipahawakan po natin ito sa ating Panginoon. Dahil wala pong ibang pwedeng mag-direct ng ating buhay para gumanda po ito, Diyos lang po. Dahil sinabi nga po ng salita ng Diyos, may mga daan na tila sa tingin natin maganda bilang mga tao, pero ang dulo nun, pagkapahamak. Kaya hindi po natin pwedeng baliwalain ang Diyos sa buhay natin. Kaya sa oras nito po, tayo ay manalangin sa Panginoon. Kung kayo po ay naramdaman niyo po ang urgency na kailangan niyo po tanggapin ang Panginoon sa oras nito at ang kalooban ng Panginoon. Why don't you close your eyes with me as a sign po ng ating pananampalataya sa Diyos. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita at maraming salamat po, Panginoon, na sa kabila na ako ay makasalanan at sa dami ng kasamaan na nagawa ko, Panginoon. Lord, hindi po nagbabago ang iyong pag-ibig sa akin at patuloy niyo po akong inaanyayahan na lumapit sa iyo. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan dahil napakarami ko na pong nagawang kasalanan. Panginoon, hindi po ako matuwid sa iyong harapan. Panginoon, ikaw lamang po ang pwedeng maglinis ng aking buhay, Panginoon. Lord, kung wala ka, Panginoon, tiyak na mapapahamak po ako kasama ang aking pamilya, Panginoon. Dahil totoo, Panginoon, na maraming bagay na inaakala ko maganda, pero Panginoon, hindi po totoong maganda ang mga bagay na yon. Kaya Lord, sa oras na ito, sinusuko ko po ang aking buhay sa iyo upang ikaw po, Panginoon, ang humawak nito. Ikaw po ang mag-direct ng buhay ko, Panginoon. Mula ngayon, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. At anumang bagay, O Diyos, na mga ginagawa ko, ito po'y nais kong talikuran, Panginoon, ang mga bagay na hindi tama, Panginoon, na ginagawa ko, Lord. Tulungan mo po ako, Panginoon, na magkaroon ng magandang buhay upang mabigyan ko po kayo ng kaluwalhatian bilang Diyos at aking Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ, Lord, inaangkin ko po ang tugon sa mga dalangin po, Panginoon, na inialay ko sa iyo sa oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. At sa oras na ito po, tunghayan natin ang isang awit na pinamagatang Pusong Tapat. Nais mo sa aking isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dulong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi nang walang kapantay. Sa galang at tuwa ako ay puspusin, at muli babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko, iyon ang limutin. Lahat kong nagawa, masama'y pawiin. Isang pusong tapat
kasalanan ko, iyon ang limutin. Lahat kong nagawa, masama'y pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag ako alisin. Ang Espiritu mo ang papahariin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papahariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kung magkagayon ay aking tuturuan, sa iyo'y lumapit. Ang makasalanan. Patuloy po nating naisin ang isang pusong tapat mula sa ating Panginoon, mga kababayan. Sa araw-araw, yan po ang dalangin natin sa Panginoon. At tiyak po, ibibigay po yan ng Panginoon dahil ang bagay na yan ay isang mabuti po na hinihingi natin para sa Kanya. Kung kayo po ay pinagpala sa programang ito at nais niyo pong i-share ang inyong mga karanasan, pwede po kayong mag-text po sa amin. Sa mga Sun and Globe subscriber po, nandyan po, ipa-flash sa inyong TV screen ang mga number natin. At kung gusto niyo naman pong mag-email, and po ang email address po namin, morningwithgod@yahoo.com, para po malaman din po namin at magkaroon din po kami ng kagalakan mula sa mga kwento niyo po sa inyong karanasan sa programang ito. At patuloy po namin kayong inaanyayahan na mag-tune in po dito sa programang Connect to God and Click for God tuwing live po, tuwing Martes at Miyerkules, at yung mga replays po na inyong matutunghayan on the rest of the days. At sa susunod po, matutunghayan nyo po ang iba pa naming mga programa. Kaya maraming salamat po sa inyong panunood. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus.